Po ay dumako sa kanyang mga salita. Basahin po natin sa Second Timothy chapter 3. Verse 16. Basahin ko po sa King James. Sabi dito, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. At dalhin tayo mga kapatid sa Hebrews chapter 13. Verse 20. Now the God of peace that brought again from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant. Verse 21, make you perfect and every good work to do His will, working in you that which is well-pleasing in His sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. Tayo po ay sabihin natin amen. Tayo po ay manalangin. Saglit pa. Dakilang Diyos na mapagpala at mapagbiyaya, banayad sa pagkagalit, salamat muli sa araw na ito. Salamat po sa napakalaking biyaya mo sa aming mga buhay. Salamat din po sa kalakasan na aming tinaglay. Salamat po sa protection mo sa amin, Panginoon Diyos, habang ginagawa po namin ang trabaho namin dito sa lupa at ang pang-araw-araw namin ginagawa. At salamat o Diyos sa lahat-lahat. Hayaan mo po na sa araw na ito ay bigyan ka namin ng kapurihan. Lagakan ka namin, O Diyos, ng lahat ng pagsamba namin sa araw na ito. At ayan mo po na sa araw na ito, Diyos, ay sa iyo lamang po maibalik ang lahat-lahat ng karangalan, sapagkat ikaw ay karapat-dapat sa pagpupuri namin at pagsamba namin sa araw na ito. At gayon din naman po, Diyos, sa araw na ito, naparito po kami upang makinig po ng iyong mga salita, upang matuto, upang kami po ay lumago pa sa pagkakilala sa iyo, masigit pa namin na maintindihan kung ano ang dapat naming gawin sa kaharian mo. At nawa po, Panginoon Diyos, patuloy mo kaming tulungan, patuloy mo kaming buksan ang aming kaisipan, ang aming mga puso, Panginoon Diyos, at hayaan na ang bawat isa sa amin ay lumago pa sa pagkakilala sa iyo at maintindihan po namin ang maraming bagay patungkol sa iyong kaharian. At nawa po, Panginoon Diyos, sa araw na ito, kami po yung maging karapat-dapat sa pagtanggap ng iyong mga salita. Marami kaming kakulangan, marami pa kaming bagay, Panginoon Diyos, na dapat naming maisuko, pero pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng mga bagay sapagkat alam po namin na ikaw ang kikilos, ikaw ang gagawa nito sa aming mga buhay. Ngunit kinakailangan din namin na pagsumikapan, kinakailangan din namin na magpatianod sa lahat ng bagay na nais mo sa aming mga buhay. Maisuko ang lahat sa aming mga buhay, O Diyos. At hayaan mo na sa araw na ito, O Diyos, nagpapatuloy kami na nais makinig ng iyong mga salita, pagpalain mo kami, tulungan mo kami, Panginoon Diyos, hanggang sa mabot namin ang nais mong ipabot sa amin, O Diyos. Fully equipped, perfect, sakdal, O Diyos, sa kalalagayan, sa spiritual. Hallelujah. At nagbibigay sa iyo ng kaluguran, nagbibigay sa iyo ng kaluwalhatian sa iyong dakilang pangalan. At sa araw na ito, Diyos, hayaan mo ni pagkatiwala po namin sa iyo ang lahat-lahat, aming pangangailangan, physical, spiritual. Lahat ng ito, Panginoon Diyos, ay pinagkakatiwala po namin sa iyo sapagkat ikaw lamang po ang nakakalam ng mga bagay sa aming mga buhay. Wala kaming pawang may tatago sa iyong harapan, kakulangan, kasalanan, anumang bagay, Panginoon, even ang aming mga pangangailangan, nalalaman mo na po ito bago pa mamin sambitlain ang aming mga bibig. Ang aming mga buhok ay nalalaman mo, O Diyos. Bilang mo ang bilang ng aming mga buhok. Kaya, O Diyos, ano pa sa araw na ito, anuman pangangailangan po namin ay pagkatiwala po namin sa iyo sa araw na ito. Bigyan mo kami ng pananampalataya, bigyan mo kami ng kagalakan ng lubos sa iyong mga salita. Hayaan mo, O Diyos, sa araw na ito ay pagkatiwala po namin sa iyo ang mga lilipas pang mga araw at ang mga sandalit oras na lilipas sa mga oras na ito.
Binabalik po namin na mayroong pagpapasalamat at pagdakila sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Ating palapakan po ang ating Panginoon, mga kapatid. At tayo po ay makakaupo sa araw na ito. At muli, mapagpalang gabi po sa bawat isa. At hindi ko po pagpapakabalayan ng mga oras. Nais ko po na tumalakay ng isang simpleng paksa. Ang pamagat ko po ay The Equipping of the Saints. Sa Ephesians chapter 4, verse 11 to 12, mga kapatid, basahin natin. Kung babasahin po natin yung Ephesians chapter 4, verse 11 to 12, makikita po natin doon ay yung perfect doon ay ang ibang salin noon ay equip. Pwede ba nating makita? Ephesians chapter 4, verse 11 to 12. Sa verse 11, and He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. And verse 12, ang gagawin ng fivefold ministry ay ito, mga kapatid, sa ikakasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod, sa ikakatibay ng katawan ni Kristo. Kung sa ISB version, mga kapatid, yung salitang perfecting, ang ibang salin po dyan ay equip. No? Ang ibang salin po ng perfect dyan o sakdal ay equipping of the saints. Kaya sa araw nito, mga kapatid, dapat nating maintindihan na tayo po ay ini-equip. Lahat po tayo ay kinakailangan na ma-equip upang sa gawaing paglilingkod, upang sa ministry, mga kapatid, tayo po ay magamit ng Panginoon. Naniniwala ba kayo, mga kapatid, na lahat po tayo ay gagamitin ng Panginoon? Diba? Lahat tayo ay gagamitin ng Panginoon sa malaki man o maliit. Yan po ay work of the ministry. Yan po ay gawaing paglilingkod sa ating Panginoon. At sabi nga, nung nakaraan ay wala pong tambay sa kaharian ng Diyos. Diba? Wala hong magiging tambay sa kaharian ng Diyos sapagkat alam po natin na merong ipinapagawa sa atin ang ating Panginoon. Merong pinapagawa sa atin na isang trabaho ang Panginoon, pero hindi po natin magagawa yung trabahong yon maliban na tayo muna ay maging fully equipped para sa trabahong yon. Diba? Isipin nyo, mga kapatid, kung halimbawa ako ay magtatrabaho ng isang trabaho na hindi naman ako fully equipped, hindi ko po yun magagawa o matatrabaho. Halimbawa, nag-iisip ako na gumawa ng isang bahay. Kung ako'y gagawa ng isang bahay na wala akong wisdom, wala akong kaalaman sa bagay na yan, ay hindi ko po magagawa yan. At kung walang equipment, yung gagawa ng isang bahay ay, sa palagay ko, ay mahihirapan, mga kapatid. Diba? Kaya napakalaga na maintindihan natin na merong pinapatrabaho ang Panginoon sa atin, pero kinakailangan, mga kapatid, na tayo ay maging fully equipped. Diba? Isipin nyo kung kayo po ay karpentero, na kung karpentero kayo, pero wala kayong, diba? Pamukpok. Ano bang tawag nun? Hammer. Diba? Habang tinitingnan ko kasi yung nagtatrabaho sa amin ay biglang naisip ko na paano kaya kung walang dala-dalang equipment ang trabahador na ito? Diba? Nagkikisame pero walang equipment o kaya walang kaalaman. Nakapag-hired ako ng isang trabahante na walang kaalaman sa pagkikisame. Ano kaya magiging kalalagayan ng kisame, mga kapatid? Ibig sabihin ay kung tayo ay mag-hire ng isang trabahante o magtatrabaho sa isang pinapatrabaho, ay kinakailangan na tayo ay fully equipped at meron tayong kaalaman sa bagay na yan. At ganun din po sa kaharian ng Diyos, hindi tayo magagamit sa ministry ng Panginoon, hindi tayo magagamit sa Kanyang kaharian maliban na tayo po ay maging equipped.
tayo ay magkaroon ng karunungan, kaalaman upang gawin ang isang trabaho. At lahat po tayo, mga kapatid, ay tinatawag na trabaho, mga kapatid. Naniniwala po ba kayo, mga kapatid, na tayo po ay trabahante ng ating Panginoon? Diba? Lahat po tayo, mga kapatid, kahit maliit o malaking trabaho sa kaharian ng Diyos, ay lahat ito ay kinakailangan ng equipment. Kinakailangan na tayo ay maging fully equipped. Basahin po natin sa Hebrews chapter 13, verse 20 to 21, sabi dyan, ito po yung binabasa ko ay ISB version, kasi doon ko po nakuha yung salitang equip. Now may the God of peace, who by the blood of the eternal covenant brought back from the dead our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep. Verse 21, equip you with everything good to do His will. Diba? Kinakailangan na tayo ay ma-equip, mga kapatid, upang magawa natin yung kalooban ng ating Panginoon sa atin. Kasi hindi tayo makakagawa ng kanyang kalooban na maliban na tayo ay ma-equip muna. Ma-disciple muna, ma-train muna, upang sa ganon, isang araw ay magagamit po tayo ng ating Panginoon. Sana po ay nakukuha niyo po yung nais kong ipakita sa araw na ito. Sabi ba dyan, accomplishing in us what pleases Him through Jesus, the Messiah. To Him be glory forever and ever. Ano po ba ang ibig sabihin ng equip? Ako po ay tumingin ng iba-ibang kahulugan at basahin ko po. Sabi dito, to equip means to furnish whatever qualities are necessary to perform the task at hand. Ito daw po ang unang ibig sabihin, to furnish whatever qualities are necessary to perform the task at hand. Kinakailangan daw ng anumang bagay na qualities para sa isang trabaho ay magkaroon ka nun, mga kapatid. Isa pa ay, to equip means to supply whatever is needed for an assigned purpose. Our calling and purpose in the will of God is that we engage in a great variety of good works. Di ba, nung nakaraan, mga kapatid, ay pinag-uusapan natin yung zealous of good works. Tapos ang ating kapatid, Brother Richard, ay quench not the fire of the Holy Spirit. At nung last Wednesday, mga kapatid, ay pinangaral ng ating kapatid, Brother Ryan, ay the strong meat is for the full matured. Diba? Kinakailangan natin, mga kapatid, ng zealous. Alam naman, for the good works, pagsusumika, pero kinakailangan din natin, mga kapatid, na ma-fully equip muna upang gawin yung trabaho na pinapatrabaho ng Diyos sa atin. Our calling and purpose in the will of God is that we engage in a great variety of good works. God is willing to equip us in every good work to do His will. Ang gagawa ng pag-equip sa atin, mga kapatid, ay ang Diyos mismo ay mag-equip po sa atin. Diba, mamaya pag-usapan natin paano ba tayo mai-equip para sa trabahong ipinapagawa ng Diyos sa atin. Diba? Tayo na nga lamang, mga kapatid, bago tayo makakuha ng isang job offer, ay kinakailangan natin na dumaan sa tinatawag na pag-aaral. Diba? Mula kinder hanggang college ay nag-aaral po tayo, nagtitraining, at lahat-lahat na yan ay ginagawa natin para lamang sa tinatawag na trabaho. At after na makagraduate, mga kapatid, sapagkat ikaw ay fully equipped na, nagkaroon ka na ng kaalaman, karunungan, at ang sumunod dyan, mga kapatid, ay pagtatrabaho na. Diba, sabi nga ng ating kapatid Brother Ryan, ay hindi pa pwede na tumambay. Diba, tumambay sa physical o kaya man sa spiritual. Diba, wala hong tambay sa kaharian ng Diyos, mga kapatid.
Tingnan natin sa Matthew chapter 20, para makita natin, ito po yung pagtawag ng ating Panginoon at ito po ay isang talinghaga patungkol sa kanyang kaharian. Matthew chapter 20, verse 1. Sa Tagalog, sapagkat ang kaharian ng langit ay tulad sa isang tao na puno ng sambahayan. Sino po yung puno ng sambahayan? Yung master, mga kapatid, walang iba kundi ang ating Panginoon. Na lumabas pagkaumagang umaga upang umupa ng manggagawa. Diba? Lumabas ang ating Panginoon upang mag-hire po siya ng trabahante o magtatrabaho sa kanyang ubasan. Sapagkat ang kaharian ng Diyos, mga kapatid, ay kalintulad po ng vineyard o sabihin nating ubasan. Hinalintulad po yung kaharian. Na ibig sabihin, mga kapatid, merong pagtatrabaho na gagawin sa kaharian ng Diyos. At verse 2, sabi diyan, at nang makipagkasundo na siya sa mga manggagawa sa isang denaryo sa bawat araw, ay sinugo niya sila sa kanyang ubasan. Verse 3, at alam naman natin, at nung nagkasundo na yung mga workers na unang hinar ng Panginoon, ay sila po ay sinugo na para magtrabaho doon sa ubasan ng ating Panginoon. Sana po ay nasusundan nyo, mga kapatid. Ang ating Panginoon ay pagkaumagang umaga, siya po ay lumabas at ngayon ang ating Panginoon ay nakakuha ng mga i-hire na trabahante sa kanyang ubasan. Which is yung ubasan ay yung kaharian, mga kapatid. Sa paghalin tulad, pagtitipot larawan. At sa verse 3, sabi dito, at siya'y lumabas muli nang malapit na ang 3 oras. Ang 3 oras po sa Biblia ay, ito po ay nasa 9 or 10 a.m. At nakita ang mga iba sa pamilihan na nakatayong walang ginagawa. Kaya sabi ko nga, mga kapatid, walang tambay sa kaharian ng Diyos. Kapag nakita ka ng Panginoon na tumatambay na walang ginagawa, may papagawa sa iyo ang Panginoon. Siguro itong mga taong ito ay fully equipped na. Ito ay sabihin natin na sila ay nasa full maturity na. At ngayon sila ay hinire ng Panginoon sa kanyang ubasan. At nang nakita ang mga iba sa pamilihan na nakatayong walang ginagawa, at sinabi niya sa kanila, magsiparoon din naman kayo sa ubasan at bibigyan ko kayo ng nasa katwiran at nagsiyaon ng kanilang lakad sa ubasan. At sila po ay pumunta na doon sa ubasan at nagtrabaho na din, mga kapatid. Ito po yung 9 to 10 worker na hinire ng Panginoon. Verse 5, lumabas siyang muli nang malapit na ang mga oras na 6 at 9 at gayon din ang ginawa. Ito po yung, siguro ito po yung oras ng, kung di pa ako nagkakamali, is 1 p.m. to 3 p.m. Ang ating Panginoon ay lumabas muli at meron muli siyang nakita. Sabi diyan, lumabas siya nang malapit na ang 11, verse 5 muna. Verse 5. Mga oras na 6 at 9 at gayon din ang ginawa. Ibig sabihin, nag-hire muli ang Panginoon nang siya po ay lumabas at sila po ay sinugo. At sa verse 6, at lumabas siya nang malapit na ang 11 oras at 10 siya ng iba na nangakatayo at sinabi niya sa kanila, bakit kayo'y nakatayo rito sa buong maghapon na walang ginagawa? No, kaya sabi ko nga, mga kapatid, na sa kaharian ng Diyos ay lahat po tayo ay merong gagawin. Wala lamang po dito na attendees, wala po dito na magiging walang bahagi, mga kapatid, sa kaharian ng Diyos. Maliit man o malaki, yun po ay trabaho, mga kapatid. Diba? Kahit po sa church, ang MC ka, ang drummer ka, ikaw ay tagapaglinis, ikaw ay anumang bahagi, mga kapatid, dito sa church ay
ito po ay ministry, ito po ay trabaho, mga kapatid. At naniniwala ako na merong maliit o meron namang malaking ministry na ipapagawa ang Diyos. Depende ito sa gifts, depende ito na sa binigay ng Panginoon na gifts, mga kapatid. At balikan natin, at lumabas siya ng malapit na ang 11 oras. Pag sinabing 11 oras, mga kapatid, ito po ay nasa 5 to 6 p.m. Kung di pa ako nagkakamali. At nakasumpong siya ng mga iba na nakatayo at sinabi niya sa kanila, bakit kayo'y nakatayo rito sa buong maghapon na walang ginagawa? Verse 7, at sinabi nila sa kanya, sapagkat sino may walang umupa sa amin. Sinabi niya sa kanila, magsiparito din naman kayo sa ubasan. Verse 8, at nang dumating ang hapon, sinabi ng Panginoon ng ubasan sa kanyang katiwala, tawagin mo ang mga manggagawa at bayaran mo sila ng kaupahan sa kanila na mula sa mga huling hanggang sa mga nauna. Naniniwala ko, mga kapatid, na kapag po tayo nagtrabaho sa kaharian ng Diyos, meron ito na kaupahan. Meron ito na reward ang Panginoon. Diba? Sapagkat, sabi nga, lahat ng gawa lahat ito ay counted sa Panginoon, mga kapatid. Lahat ng ating pagpapagal ay meron itong kaakibat na pangako at reward, mga kapatid. Diba? Sino po ba sa inyo ang nagnanasa ng reward, mga kapatid? Diba? Lahat na tayo ay nagnanasa ng reward. At sa verse 9, at paglapit ng mga inupahan ng malapit na ang 11 oras ay tumanggap bawat tao ng 1 denaryo. Verse 10, at nang nagsilapit ang mga nauna, ang isip nila ay magsisatanggap sila ng higit. At sila ay nagsitanggap din naman ng bawat tao ng 1 denaryo. Iniisip ng mga naunang mga naglilingkod o nagtrabaho doon sa ubasan ng Panginoon ay makakakuha po sila ng mas marami. Di ba? Kasi merong kasing naunang worker, merong 9 to 10 worker, meron naman 1 to 3 PM na tinawag na magtrabaho sa ubasan ng Diyos. Diyan din naman, mga kapatid, meron lamang na 1 oras na nagtrabaho sa ubasan ng Diyos. At iniisip nung mga nauna na nagtrabaho ay mas marami silang makukuha. Diba? Kasi kung iisipin, mga kapatid, ay buong maghapon sila na nagtrabaho sa kaharian ng Diyos, pero yung 1 oras lamang na nagtrabaho sa kaharian ng Diyos ay pares lamang po sila ng tinanggap. Pagpapakita ito, mga kapatid, na walang nauna, walang nahuli, mga kapatid, sa reward ng Panginoon. Lahat tayo ay pantay-pantay na nakakatanggap, mga kapatid. Diba? At sa verse 11, sabi diyan, at nang kanilang tanggapin ay nangagbulong-bulungan laban sa puno ng sambahayanan. Verse 12, na nagsasabi, sa lamang oras ang ginugol nitong mga huli, sila'y ipinantay mo sa amin, na aming binata ang hirap sa maghapon. Na aming binata ang hirap sa maghapon at ang init na kasusunog. Kung titingnan po natin ito sa iglesia ng Panginoon, mga kapatid, ay talagang mas mahirap yung pinagdaanan ng mga unang iglesia. Diba? Alam po natin na may 7 church ages at tayo po ay mga 11th worker. Diba? Alam naman po natin yan, mga kapatid. Hindi ko po yan masyadong papalawakin sa mga oras na ito. Tingnan lamang po natin yung nais kong ipabatid sa araw na ito. Verse 13, datapwat siya'y sumagot at sinasabi sa kanila, kaibigan, hindi kita iniiring, hindi baga nakipagkayari ka sa akin sa 1 denaryo? Verse 14, kunin mo ang ganang iyo at humayo ka sa inyong lakad, ibig kong bigyan itong huli ng gaya rin sa inyo. Pinapakita dito, mga kapatid, na lahat po ay makakatanggap ng pare-pareho. Diba? At naniniwala ko, mga kapatid, na merong mga nauna at merong mga nahuling magtatrabaho dito sa kaharian ng Diyos. Pero hindi yan yung pinag-uusapan natin, mga kapatid, sa mga oras na ito, kundi ang pag-uusapan natin ay yung trabaho. Sapagkat merong pinapatrabaho ang ating Panginoon sa kanyang ubasan, which is yung kaharian niya, mga kapatid.
pagtitipot larawan. Sapagkat sa ubasan ng Diyos ay, siyempre, meron kang makikita doon na taga-tanim, meron ka doon makikita na taga-bungkal, meron ka doon makikita na taga-alis ng damo, o kaya naman ay merong makikita ka doon na taga-dilig. Ibig sabihin, iba-iba yung gagawin, mga kapatid, sa ubasan ng ating Panginoon. At kung ito po ay ititipot larawan natin sa panahon natin ngayon o kaya sa atin, ay iba-iba po talaga yung magiging kalalagayan po natin. Kaya merong tagapangaral, merong drummer, merong MC, merong tagalinis, diba? Merong tagapayo, meron naman na iba-iba, mga kapatid. Hindi ko na isa-isa ng maraming mga bagay. Pero lahat tayo, mga kapatid, ay merong gagampanan sa iglesia ng Panginoon. Dito man sa loob o kaya naman ay sa labas. Lahat ng ito ay merong ipapatrabaho ang Panginoon sa atin. Pero, sabi ko nga, mga kapatid, bago tayo ma-hire ng Panginoon sa isang higit pa na trabaho, kinakailangan natin na maging fully equipped. Diba? Hindi tayo pwedeng maghangad ng napakalaking ministry kung tayo po ay, yung maliit na ministry ay hindi po natin na nagagampanan para pong sa trabaho ko, mga kapatid, na gusto ko man sana na sabihin ko na mas mataas yung maging trabaho ko, pero kinakailangan ko na mag-train, kinakailangan ko na mag-aral. Ganun po yun, mga kapatid, kahit po sa labas, pampisikal, sa trabaho sa pisikal, mga kapatid. Kinakailangan na yung gifts, yung kaalaman ko ay kinakailangan ko po na masigit pa po na hubugin. Kinakailangan na magkaroon pa ako ng higit pa na kaalaman patungkol sa akin trabaho para mas ma-hire pa ako sa mas mataas na trabaho. Pero pagdating po, mga kapatid, sa kaharian ng Diyos ay ang Diyos mismo ang magbibigay kung ano lamang ipapatrabaho. Hindi tayo pwede, mga kapatid, na ano bang Tagalog niyan? Sumagbuot? Ikaw yung mangunguna kung ano yung gusto mo lamang na trabahuin, mga kapatid. Ang Panginoon mismo ang magbibigay kung ano lamang yung ipapagawa niya sa inyo. Sana po ay nakukuha niyo po yung nais kong ipakita sa araw na ito. At anumang bagay na trabaho, mga kapatid, na ipapagawa ng Panginoon, ay naniniwala ko na ngayon pa lamang ay ini-equip na tayo, mga kapatid. Diba? Yung ginagawa natin ngayon ay ini-equip na tayo. Diba? Kaya ang tanong dyan ay, paano ba tayo mai-equip sa trabahong ipapagawa ng Panginoon sa atin? Diba? Lahat tayo, mga kapatid, ay merong kabahagi sa ministry at kinakailangan natin maging fully equipped, mga kapatid. Mahubog yung ating skills, mahubog yung gifts na binigay ng Panginoon sa atin upang tayo ay magamit, mga kapatid. Hallelujah. 1 Corinthians, basahin po natin, sapagkat tayo po ay mga kamanggagawa ng Diyos, chapter 3, verse 3, tingnan natin kung ano ang sinasabi dito ni Apostol Pablo. At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Kristo. Kinandili ko kayo ng gatas at hindi ng lamang kati, sapagkat kayo'y wala pang kaya noon. Wala. Na ngayon pa man ay wala kayong kaya. Kaya, mga kapatid, kinakailangan natin, mga kapatid, na sabi nga po ay magpatuloy tayo sa pagsusumikap, zealous for good works. Kinakailangan natin na ma-train, ma-disciple, mga kapatid, upang sa ganon ay hindi tayo
maratnan, mga kapatid, na walang kakayanan. 'Di ba? Walang skill, kumbaga, mga kapatid, 'di ba? 'Di ba? Hindi naman, halimbawa ako, mga kapatid, kung ako mag-hire ng isang taga-kisame tapos walang skills, kawawa yung bahay ko, mga kapatid. Baka kung anong mangyari sa kisame ko. Ibig sabihin, baka naman yung magiging kisame ko ay hindi pantay-pantay, o kaya naman yung pintura ay hindi mainam. Diba? Kaya mahalaga na tayo ay maging fully equipped. Kagaya ng sinasabi na Apostol Pablo na tayo ay magsipaglago, na merong kakayanan para gumawa sa trabaho na ipinapagawa ng Panginoon. Kinandili kayo ng gatas at hindi ng lamang kati, sapagkat kayo wala pang kaya noon. Wala. Na ngayon pa man ay wala kayong kaya. Diba? Ibig sabihin, hindi nagmamatured yung iglesia ng Corinthians, mga kapatid. Nung iniwan ni Apostol Pablo yung mga taga-Corinthians, diba? Pinid po sila ng karunungan, ng kalaman ni Apostol Pablo, at nung nadatnan muli ni Apostol Pablo ay ganun pa rin yung kanilang kalalagayan. At ayaw natin, mga kapatid, na ganun po yung maging kalalagayan po natin. Na nung kayo po ay naging Kristiyano, hanggang sa tumanda kayo, mga kapatid, ay magiging gayon at gayon ang magiging kalalagayan po natin. Ibig sabihin, sa pagiging Kristiyano, mga kapatid, meron po itong paglago. Tayo ay under discipleship. Lahat po tayo dito ay magiging disciples. Kagaya po ng mga 12 disciples, mga kapatid, yung 12 apostles. Bago man po sila naging apostol, sila po ay tinrain muna ng Panginoon. Dinisciple muna sila ng ating Panginoon bago sila isugo pa sa mas malaking pagtatrabaho sa kanyang kaharian. Diba? Isipin nyo, mga kapatid, nung sila ay sinugo, mga kapatid, ay marami pa po silang hindi kayang gawin. Diba? Pero nakakapagpalayas na rin po sila ng demonyo, nakakagawa na rin po sila ng healings. Pero pagdating sa character ay medyo napipail pa po sila. Sabagat, minsan kapag naiinis sila, sasabihin nila, "O Panginoon, itong mga taong ito ay hindi nakikinig. Ano kaya magpababa na tayo ng apoy sa langit?" Diba? Ibig sabihin, hindi pa fully matured sila Pedro at yung mga ibang alagad, kaya sila po ay under training, under discipleship po sila ng ating Panginoon. At lahat po tayo, mga kapatid, ay kinakailangan matrain, ma-disciples, upang sa ganon tayo ay magamit ng ating Panginoon. Hindi naman po pwede, mga kapatid, na laging ang mga lingkod ng Diyos ay narito. Halimbawa na lamang, tumanda pa ako, mga kapatid, ang ating kapatid, Brother Ryan, Brother Richard, meron panibagong henerasyon, mga kapatid. Diba? Kaya kinakailangan yung huling henerasyon ay kinakailangan ma-disciple din, kinakailangan na matrain din para magpatuloy yung pagtatrabaho sa gawain ng Panginoon. Kaya lahat po tayo, mga kapatid, ay we are under discipleship, we are under training. Diba? Verse 3, balikan po natin. Sapagkat kayo'y mga salaman pa, sapagkat samantalang sa inyo'y may mga paninibugho, may mga pagtatalo. Diba? Ito po yung kalalagayan ng hindi pa fully equipped, hindi pa handa. Hindi ba kayo'y mga nasa laman at kayo'y nagsisilakad ayon sa kaugalian ng mga tao? Verse 4, sapagkat kung sinasabi ng isa, ako'y kay Pablo, at ng iba, ako'y kay Apolos, hindi baga kayo'y mga tao? Diba? Kapag merong mga ganito pang mga pag-uugali, mga kapatid, merong mga pagkakampi-kampihan, ang ibig sabihin dito ay carnal pa. Makalamang pa ang kaisipan at hindi pa fully matured. Verse 5, ano nga si Apollos at ano si Pablo, mga ministro na sa pamamagitan nila ay nagsisisampalataya kayo at sa bawat isa ayon sa pinagkaloob ng Panginoon sa Kanya. Sa verse 9 na lamang, ako ang nagtanim, si Apollos, sapagkat tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos, kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali.
ng Diyos. Tayo daw po ay co-worker ng Panginoon. Diba? Naniniwala po ba kayo dyan, mga kapatid, na tayo po ay mga katrabaho ng ating Panginoon? Sapagkat tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos. Lahat po ba tayo, mga kapatid, ay kamanggagawa ng Diyos? Ba? Malaki man po o maliit ang ating gagampanan, lahat po tayo ay co-workers. Lahat po tayo ay mga trahabante ng Panginoon at ganyan din naman co-workers. Kasama natin ang Panginoon na magtatrabaho sa kanyang ubasan, sa kanyang kaharian, mga kapatid. Kayo ang bukid ng Diyos. Ibig sabihin, tayo yung kaharian, mga kapatid, tayo yung bubukirin. Tayo yung kinakailangan na alagaan, mga kapatid, sa ubasan ng Diyos. For we are laborers together with God, ye are God's husbandry, God's building. Kagaya po ng sinasabi ko, mga kapatid, na hindi tayo makakagawa sa ipapatrabaho pa ng Panginoon maliban na tayo po ay maging fully equipped muna. Diba? Kagaya po nung pinapaulit-ulit kong sinasabi sa inyo, mga kapatid, na lahat po tayo ay tatawagin sa ministry. Maliit man po o malaki. Diba? Halimbawa na lamang pangangaral ng salita ng Diyos, o kaya naman ay prayer warrior, o kaya naman ay sa labas, o kaya naman ay sa pamilya, mga kapatid. Diba? Gaano ba kahalaga na maging fully equipped tayo sa kanyang salita? Diba? Kung gusto nga natin na maakay yung pamilya natin, ay ikaw mismo ay maging fully equipped muna. Diba? Gusto mong akayin yung pamilya mo, pero hindi mo naman ginagawa sa sarili mo, mga kapatid, yung salita ng Diyos, o sabihin natin, halimbawa, natitisod sila sa sabihin natin na pagpapalda. Hindi nila magagawa na magpalda din, mga kapatid, o sabihin maakay sila kung ikaw mismo ay hindi rin naman na nagpapalda. O kaya naman, gusto mo sila na maakay, mga kapatid, pero nandun pa rin yung pagmumura mo sa pananalita. Ibig sabihin, mga kapatid, ay i-equip muna tayo ng Panginoon. Marami munang babaguhin sa atin bago tayo na higit pa na magamit ng Panginoon. Di ba? Si Brother Beato, mga kapatid, ay ako po'y natutuwa sapagkat bago man kinuha ang ating kapatid Brother Beato, ay bago man po siya kinuha ng Panginoon, ay naniniwala ako na kahit meron pang pagkukulang ang ating kapatid, ay naging fully equipped siya, mga kapatid, sa salita niya. Nandoon yung pagbabago kay Brother Beato, at kaya naitayo yung Ocampo Church, mga kapatid, by the grace of God. At naniniwala ko, mga kapatid, na bago man tayo dalhin ng Diyos sa isang kalalagayan, tayo muna ay i-equip muna. Ititrain muna ng Panginoon. Sapagkat hindi tayo dadalhin ng Panginoon sa isang trabaho na hindi pa tayo equipped. Diba? Kahit nga tayo, mga kapatid, kapag meron kang ipapatrabaho, halimbawa sa bahay na lamang, anong una mong titingnan sa isang trabahante? Diba? Yung character niya, pangalawa, yung skills niya. Diba? Kapag ikaw nag-hire, magtatanong-tanong ka, ano ba yung character nito? Diba? Tatanungin mo, ano kaya? Baka naman wala tong tiyaga sa trabaho. O kaya naman ay walang pagtitiis. O kaya masyadong mapagmataas. Kahit po sa ministry, mga kapatid. Kaya nga tayo, mga kapatid, ay dinadaan sa tinatawag na training sa ating character. Hinuhubog ang ating character, mga kapatid. Diba? Bago man dumating sa panahon na ang 12 apostles sila ay isinugo pa, ay binago muna yung character nila.
Sapagkat bago man sila ma-hire sa mas malaking trabaho, mga kapatid, sila po ay pinadaan muna ng Diyos sa proseso. They are under training. Yung character nila ay binago. Kaya tayo, mga kapatid, nung kayo po ay tinawag, unti-unti po nababago po yung character natin. At isang araw, gagamitin po tayo ng Panginoon. Lahat po tayo. At naniniwala ko dyan, mga kapatid. Kaya mahalaga na makita natin sa isang trabahante yung character. Diba? Yung divine nature. Yung pagiging humble, yung pagiging matiisin, yung pagiging matyaga. Diba? Lahat yan ay tinitest ng Panginoon at inuhubog ng Panginoon sa atin. At yung pangalawa din ay yung skills. Hindi ka pwede mag-hire, mga kapatid, ng isang trabahante na walang kaalaman. Halimbawa, magkikisame na walang kaalaman sa pagkikisame ay hindi maganda maging kalalabasan yan, mga kapatid. Diba? Hindi magiging maganda ang kisame kapag mag-hire ka ng isang hindi marunong. Halimbawa, kung ako na lang gagawa, mga kapatid, hindi pa pwede kasi wala akong skills na ganun. Iba-iba po yung skills po natin, iba-iba po yung gifts na binigay ng Panginoon sa atin. At mananatili lamang tayo doon sa binigay ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Kung ano yung gifts na meron tayo, ay kinakailangan, yun po yung mahubog sa atin. Yun po yung dapat na makita natin na mahubog pa upang sa ganon, doon tayo magagamit pa. Minsan sa trabaho ko po, mga kapatid, ang dami pong field. Sa SEO, ang dami pong field niyan. Merong technical auditing, merong on-page optimization, meron naman na off-page optimization. At iniisip ko, kung lahat ko to aaralin ay mahirapan ako. At iniisip ko na siguro kung meron lamang akong isang skills na pagtutuunan ng pansin, isang skills, ay doon yun magagamit ko at yun yung magiging parang sabihin ko na parang kapag ako mag-apply, yun yung may papakita ko. Di ba? Kaya sa kaharian ng Diyos, mga kapatid, hindi lahat ay pwede niyong gawin. Di ba? Merong preacher, merong drummer, merong MC, merong tagaluto, merong deacons, merong ibanghilista na lalabas, merong propeta. Iba-iba, mga kapatid, ang gagawin sa kaharian ng Diyos. At dapat makita natin kung saan tayo itinalaga ng Diyos. Make your calling and election sure upang sa ganon ay hindi tayo, kumbaga ay matangay ng hangin. Yun naman ang tatrabahuin ko. Diba? Yun naman ang tatrabahuin ko. Hindi, mga kapatid, ang Panginoon lamang ang merong ganong skills. Lahat-lahat. Jack of all trades. Ang Panginoon ay propeta. Ang Panginoon ay apostol. Ang Panginoon ay captain of the host. Diba? Ang Panginoon ay karpentero sa pisikal. Ang Panginoon, ang lahat-lahat, alam niya, mga kapatid. Diba? Pero tayo, mga kapatid, nung siya po ay umakyat sa langit, alam naman po natin na nagpadala ang Panginoon ng gifts. At lahat po tayo ay merong mga pinagkalooban na maliit o malaking gifts na magagamit natin sa pagtatrabaho sa kanyang kaharian. At tayo po ay mananatili doon. Pero isang bagay lang dalawang bagay ang nakita ko sa isang trabahador, mga kapatid. Unang-una, yung character, at ang pangalawa, yung meron kang wisdom, knowledge sa yung tatrabahuhin. Kaya wag natin, mga kapatid, ismulin yung pagbabasa ng Biblia, yung mga gatherings na ganito ay pagkatuto ito, mga kapatid. Kaya nga sa Ephesians chapter 4, balikan po natin, paano ba tayo mai-equip? Paano ba mahubog yung character natin? Paano ba aangat yung knowledge at wisdom natin, mga kapatid? Diba? Ephesians chapter 4, verse 11. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol at ang mga iba'y propeta at ang iba-ibang hilista at ang iba'y pastor at mga guro. Paano tayo magiging fully equipped, mga kapatid? Sa pamamagitan po ng fivefold ministry. Na nangangaral ng kanyang mga salita,
itinuturo ang katwiran, itinuturo yung mga job description, itinuturo yung kung ano yung bagay na paggagamitan sa atin, mga kapatid. Tayo ay magiging fully equipped, tayo ay madi-disciple para tayo magamit sa trabaho na ipapagawa ng Diyos sa atin. Second Timothy chapter 3, okay. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikakatuto na nasa katwiran. Verse 17, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal. Ang ibig sabihin ng sakdal dito ay maging fully equipped. Mahubog, mga kapatid. Tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Diba? Ano pa yung gawang mabuti, mga kapatid? To do the work, kung ano man ang binigay sa atin, mga kapatid. Ang gawang mabuti dito ay kung ano yung kalooban ng Diyos na ipapagawa sa atin. Yun po yung gawang mabuti. Ang paglilingkuran sa bawat isa ay gawang mabuti. Ang pananambahan, mga kapatid, ay gawang mabuti. Ang pagtulong ay gawang mabuti. Lahat yan, mga kapatid, ay kinakailangan na tayo ay maging fully equipped muna upang tayo ay magamit sa kanyang kaharian. That the man of God may be perfect. Ang perfect dyan ay equipped. Truly furnished unto all good works. Exodus chapter 35, verse 35. Basahin po natin. Exodus, basahin po natin sa verse 30. Sa King James na lang, siguro. And Moses said unto the children of Israel, see, the Lord had called by name Bezalel, the son of Uri, the son of Hur, of the tribe of Judah. 31. And he had filled him with the Spirit of God, in wisdom, in understanding, and knowledge, and all manner of workmanship. Kaya ito ang kailangan din natin, mga kapatid. Spirit of God, and wisdom, and understanding, and knowledge, and all manner of workmanship. Diba? Sino po ba sa atin nangangailangan ng wisdom, mga kapatid? Lahat po tayo ay nangangailangan upang gumawa sa kaharian ng Diyos. And in all manner of workmanship. Verse 32, at upang kumata and to devise curious works, to work in gold and in silver and in brass. Para daw, ano bang Tagalog niyan? And in cutting of stones, to see them. Verse 33. 33. At sa pagputol ng mga batong pangkalupkop at sa pag-ukit sa kahoy na gumagawa sa lahat ng sari-saring maiinam na gawa. Verse 34. At isinapuso niya ang katalinuhan na siya ay makapagturo, siya at gayon din si Aholiab na anak ni Ahisamak sa lipi ni Dan. Verse 35. Sila'y kanyang pinuspos ng karunungan sa puso upang gumawa ng lahat ng sari-saring gawa na taga-ukit at taga-katha at ang mga mangbuburda sa kayong bughaw at sa kulay ube sa pula at sa lino at ng mga habi ng mga gumagawa ng anumang gawain at ng mga kumakatha ng mga mainam na gawa. Diba? Ang tinitingnan doon, yung mga kasi ito po yung panahon na kinakailangan na gumawa po sila ng tent, gagawa po sila ng templo, mga kapatid. Diba? Sa panahon ni Moses, at kinakailangan ni Moses ng mga skilled workers na tagakat ng bato,
Diba? Tagagawa ng mga kung ano-anong pangangailangan sa templo, mga kapatid. At sabi doon, sila ay pinuspos ng Espiritu ng Diyos at sila po ay nagkaroon ng wisdom, knowledge, and understanding. Kaya lahat po tayo, mga kapatid, kung nais natin na gumawa pala sa kaharian ng Diyos, ay kinakailangan natin ng Espiritu ng Diyos, kinakailangan natin ng wisdom, knowledge, and understanding. Kaya yung pagbabasa po natin ng salita ng Diyos, dan po natin mas higit pang mahuhubog at mas lalong tataas ang antas natin patungkol sa wisdom. Wala naman po na magkakaroon ng pagkaunawa sa salita ng Diyos na wala pong magbabasa. Diba? Kahit po nga sa school, mga kapatid, kung walang papakinggan na teacher, hindi po madedevelop ang mga estudyante. At kung walang gagawin rin naman yung mga estudyante sa kanilang mga bahay, hindi gagawin yung homeworks nila, ay hindi po madedevelop yung kaalaman nila, mga kapatid. Tataas yung antas ng kanilang kaalaman. Kaya dapat mahalaga, mga kapatid, na merong Espiritu ng Diyos na tumutulong sa atin na ipaunawa kung ano yung kasulatan. Sapagkat ang pagbabasa ng Biblia, mga kapatid, ay hindi ito kagaya po sa school na babasahin natin at magkakaroon na tayo ng kaalaman at karunungan. Hindi po ganun, mga kapatid. Sabi ni Apostle James, kung kayo ay nagkukulang sa kaalaman, ay humingi kayo sa Diyos sapagkat siya ang nagbibigay ng kaalaman. Diba? Kapag binasa natin ang salita ng Diyos, kinakailangan muna natin manalangin, kinakailangan muna natin na hilingin kinakailangan na Panginoon, ipaunawa mo kung ano ang sinasabi ng Scriptures. Kasi maaari, mga kapatid, na iba yung makuha natin na kaalaman. Marami na po na nadaya, mga kapatid, nagbasa ng Biblia at nadaya, at ngayon ay ito ang dahilan kung bakit maraming denomination. Bakit napakaraming kasimbahanan sa panahon natin ngayon? Sa pagbabasa ng Biblia ay hindi talaga true revelation of God, kundi sariling kapahayagan lamang dahilan sa pagbabasa ng Biblia. Pero ito po ang pinapakita, mga kapatid, na kinakailangan na tayo ay humiling at ipaunawa sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Sapagkat anong sabi, mga kapatid? And the Spirit of God lead you into all truth. Guide you into all truth. Ang Espiritu ng Diyos ang magbibigay sa atin, mga kapatid, ng buong karunungan at kapahayagan ng kanyang mga salita. Mari po ba nating palapakan ang ating Panginoon? Dapat makita natin na ang bawat isa sa atin ay kinakailangan maging fully equipped upang magawa yung trabaho na ipapatrabaho sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Kaya ito yung ginagawa natin, ay tayo po ay nagsasama-sama, nakikinig ng mga salita ng Diyos, pamamagitan ng pangangaral ng mga salita ng Diyos, ay kayo po ay nakikinig, at kayo po ay mas lalong hinuhubog pa, mga kapatid. At hindi lamang dito, mga kapatid, kundi sa bawat araw, mga kapatid, dapat natin na maintindihan na ang kailangan natin ay wisdom and experience. Dapat ma-experience natin yung anumang bagay na ating napakinggan. Ibig sabihin, obedience, mga kapatid. Kinakailangan na para ma-develop yung meron tayo, yung gifts na meron tayo, may napakinggan tayong salita ng Diyos kung paano natin gagamitin, pero kinakailangan natin na ikilos, mga kapatid. Obey the word. Parang ganito yan, mga kapatid. Parang sa school, ang daming tinuro ng teacher, pero nakakalimutan lang. Alam niyo po kung bakit? Kasi wala pong application. Kaya nagtataka ko, mga kapatid, na sa tagal-tagal ko na nag-aaral noon mula kinder hanggang college ako, ay masasabi ko na kaunti lamang yung sabi ko natutunan ko. Sabi ko sa loob ng kinder hanggang college siguro 1/4 lang. Alam niyo ba kung bakit? Kasi walang application, mga kapatid. 'Di ba?
ang ating, sa Brother Wilson. Si Brother Wilson, mga kapatid, mechanical engineer, pero hindi marunong mag-company ng kotse. Bakit? Walang application, mga kapatid. Iba yung kalalagayan ng mundo. Kung sana ay makikita ng gobyerno na dapat na merong pagtuturo at ganoon din naman yung application sa mga bagay na ituro, mga kapatid. Di sana ay matututunan yon at magiging kasanayan, magiging skills niyon. Pero hindi yon nangyayari sa atin, mga kapatid. Sapagkat ang dami-daming information, ang dami-daming inilalagay ng mga teacher sa ating mga ulo at pagdaka ay nakakalimutan kasi wala namang application. Pero yung mga teacher na nagbigay ng application, yun yung mga natutunan ko at yun yung mga na-apply ko, mga kapatid. Diba? Halimbawa na lang, addition. Dahil in-apply, mga kapatid, natuto tayo nag-addition. Ano pa, sa science ay marami tayong natutunan, mga kapatid. Kapag ina-apply ito po ay nagiging kasanayan po natin, nagiging lifestyle na po natin, sapagkat ito po ay in-apply, mga kapatid. Sapagkat kahit gawin natin ito sa iglesia, mga kapatid, na ang dami-daming itinuturo, pero kung hindi naman ito ina-apply natin sa ating buhay, hindi po yan magiging lifestyle po natin. Hindi po yan magiging pakipakinabang sa atin. Hanggang head knowledge lang po yan. Hindi po natin yan magagamit sa trabaho ng Diyos. Kaya mahalaga na magkaroon tayo ng knowledge at magkaroon din po tayo ng experience sa salita ng Diyos. Diba? Maging fully equipped tayo upang magamit tayo ng Diyos sa pinapatrabaho niya. Sa 1 Peter chapter 4 verse 10, sa ilang sandali ay ako po ay magtatapos. Sabi diyan, as each has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God. Dito na lang siguro. As every man had received the gift, even so ministers the same one to another as good stewards of the manifold grace of God. Lahat po tayo ay binigyan ng gift, mga kapatid. At gamitin natin ito para sa paglilingkuran sa bawat isa. At ang bawat isa ay nawa maging fully equipped, mga kapatid, sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos. At habang tayo po ay natututo, ina-apply natin kung anong mga bagay na natutunan natin, ito naman ay magiging kapakipakinabang sa bawat isa. At ito po ay magbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon. Sapagkat wala namang ibang magbibigay ng kaluguran, mga kapatid, kundi yung magawa natin kung anong pinapatrabaho sa atin. Alam niyo ba na ang magbibigay ng lubos na kaluguran sa ating Panginoon ay yung tapos na gawa. Ang nagbigay ng lubos na kaluguran sa Ama nung sabihin ng ating Panginoon, it is finished. At walang ibang magbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon, mga kapatid, kapag tayo naman ay natapos natin kung ano yung bagay na pinapatrabaho sa atin dito sa lupa. Kaya dapat makita natin, mga kapatid, kung ano yung mga bagay na pinapatrabaho sa atin, mga kapatid, upang sa ganon ay magbigay po ito ng lubos na kaluguran sa ating Panginoon. Sapagkat yun lamang po ang magbibigay ng lubos na kaluguran sa ating Panginoon. Naalala ko po nung kinikreate ang lahat ang mundo, ang buong universe, mga kapatid, at nung matapos na po ang lahat ng ginawa ng Diyos, anong sabi ng Diyos, mga kapatid? All, it is good, mga kapatid. Kaya ibig sabihin, yun po ang finished work ay yun ang magbibigay ng kaluguran. Diba? Kahit naman po sa isang paghalimbawa na lamang kapag ang isang building, kapag natapos, halimbawa itong building na ito ay matapos ito, diba? Lahat po tayo ay malulugod.
Lahat po tayo ay parang masisiyahan sapagkat ito po ay finish. Naalala ko ang talinghaga ng Panginoon na ang sabi ng Panginoon, merong isang tagapagtayo ng isang bahay. At sabi doon ay kapag kinakailangan na matapos yung bahay na yon upang sa ganon na hindi siya pagtawanan. Sapagkat sasabihin ng mga tao, o di ba, nagpagawa ang taong ito ng isang bahay pero hindi natapos, anong gagawin ng mga tao? Siya'y pagtatawanan. At alam nyo, ang Diyos, mga kapatid, ay hindi siya gagawa ng isang building. At alam naman natin na ang building, ang tinutukoy dito ay tayo, mga kapatid. We are the temple. And general speaking, we are the temple of God. At hindi tatapusin ng ating Panginoon ang templong ito hanggang sa ma-fully furnished, mga kapatid. Lahat po tayo ay makalagay na doon sa templo. At yun ang magbibigay ng kaluguran sa Diyos, mga kapatid, na ma-finish ang lahat ng trabaho. At naniniwala ko, mga kapatid, na ang Diyos ang gagawa niyan at tutulungan tayo na kung ano yung ipapatrabaho sa atin, ay tayo po ay i-equip ng Panginoon. Nais kong bumasa siguro mamaya to. At sa sandaling panahon ay ako po ay magtatapos, mga kapatid. At sa conclusion ay lahat po tayo ay kinakailangan na maging fully equipped. Mahubog po. Unang-una yung character po natin, 'di ba? Bilang tarahabante ng Panginoon ay mahubog po yung character po natin. Yung pagtitiis natin, yung pagiging humble natin, lahat po yun, yung divine nature na yun, ay kinakailangan na mahubog yun, mga kapatid. At yung pangalawa, magkaroon po tayo ng wisdom, knowledge, and understanding. Yun ang dalawang bagay na kinakailangan natin upang sa ganon, tayo ay maging fully equipped. Pag sinabing fully equipped, mga kapatid, kinakailangan natin na makinig ng mga salita ng Diyos and apply it, mga kapatid, sa inyong buhay. At isang araw ay tayo po ay gagamitin ng Diyos sa isang trabaho pa na nais paglagyan po sa atin. Halimbawa, gagamitin ka sa iyong pamilya o kaya naman sa iyong kaibigan. Paano tayo gagamitin, mga kapatid, kung tayo mismo ay hindi pa nahubog? Diba? Dapat makita yung pagiging Kristiyano sa atin upang sa ganon, tayo ay maghamit sa ubasan ng Diyos. At naniniwala ko na ang mag-equip din sa atin ay ang ating Panginoon at ang mga sinugo niya na fivefold ministry. Hallelujah. At lahat ay, mga lingkod ng Diyos ay dumaan po sila sa lahat ng training, lahat po sila ay dumaan sa tinatawag na discipleship. Si Moses, mga kapatid, ay dumaan po sa tinatawag na pag-i-equip muna, discipleship. Anong ginawa ng Diyos kay Moses? Ang ginawa ng Diyos kay Moses ay kinakailangan muna na si Moses ay pumunta doon sa wilderness. Hinubog ang kanyang character, mga kapatid. Hinubog yung kanyang pagkataong panloob. Inalis muna yung pagmamayabang ni Moses. Diba? After 40 years, mga kapatid, saka dumating ang Panginoon upang kausapin sa Moses. Kaya napakahaba po talaga ng training. Ang ating Panginoon ay, masasabi ko na hinihanda muna ang ating Panginoon bago siya ginamit sa 3.5 years. Luke chapter 2 verse 40, alam nyo, ang ating Panginoon ay naging malakas muna sa espiritu at full of wisdom bago siya ginamit ng Ama.
At sabi diyan, at lumaki ang bata at lumakas at napuspos ng karunungan at sumakanya ang biyaya ng Diyos. Kaya ang ating Panginoon, mga kapatid, ay dumaan din sa tinatawag na pag-i-equip, discipleship, sabihin natin na maging strong in spirit muna. At lahat po tayo ay daraan dyan, mga kapatid. Si Joshua, si Caleb, sila po ay dumaan din sa tinatawag na discipleship, dumaan sa pag-i-equip bago sila ginamit ng Diyos. Samuel at yung 12 apostles, lahat po sila ay dumaan sa discipleship, sa pagtuturo ng Diyos, at isang araw sila po ay ginamit ng Diyos sa pagtatrabaho. At naniniwala ko, mga kapatid, na merong pagsusuguan ng Panginoon sa atin, pero kinakailangan muna natin na maging malakas muna sa Espiritu. Maging fully equipped tayo, mga kapatid. Diba? Ano yung equip po sa atin? Yung character po natin, yung understanding natin, yung knowledge natin patungkol sa kanyang mga salita. Diba? At isang araw, i-hired kayo ng Panginoon. Anak, kumilos ka, meron akong pagsusuguan sa'yo. O kaya naman, dito sa pamilya mo na lamang. Diba? Kahit malaki man o maliit, mga kapatid, kinakailangan natin maging fully equipped. Kahit nga po sa pakikipaglaban, hindi tayo pwede makipaglaban, mga kapatid, na hindi tayo fully equipped. Diba? Makikipaglaban ka sa mga tao na, halimbawa sa unang panahon ay kinakailangan ng espada, kinakailangan ng full armor. Pero ikaw ay wala kang gamit-gamit. Maliban na lamang kung ikaw si David. Pero meron pa rin siya na equipment, mga kapatid. Meron pa rin siyang slingshot. Diba? Ang pagiging soldier ay isang trabaho yan, mga kapatid. Ang ating Panginoon ay naging captain of the host. Siya po yung kapitan. At hindi po tayo lalaban sa isang gera kung hindi tayo fully equipped. Diba? Masasawi agad tayo. Diba? Lumaban ka, yung kalaban mo ay di baril, pero ikaw ay di pana. Parang kawawa ka doon, mga kapatid. Pero yung unang panahon ay espada ang gamit, mga kapatid. Kaya kinakailangan natin maging fully equipped. Diba? Sabi Ephesians, last verse na lamang, Ephesians chapter 6, kung di pa ako nagkakamali, put on the whole armor of God. Sabi dito, verse 13, verse 12 mo. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore, take unto you the whole armor of God, that ye may able to do withstand in the evil day, and having done all to stand. Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith. Kapag kayo ay makikipaglaban, mga kapatid, kinakailangan natin ng armor, mga kapatid. Kasi kapag nakipaglaban ka na walang armor, mapapatay tayo agad. Pero ito po ay spiritual speaking. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Diba? Ang pinapatungkulan naman dito lahat, mga kapatid, ay ang whole armor of God is yung salita ng Diyos. Kinakailangan natin na magkaroon po tayo ng karunungan, kaalaman patungkol sa salita ng Diyos. Diba? Anong ginamit ng Panginoon nang makaharap niya ang kaaway? Diba? Natatandaan nyo? Nung after na mag-fasting and pray ng ating Panginoon at si Satanas ay dumating para tuksoin ang ating Panginoon. Anong ginamit ng Panginoon? Salita.
Sasabi na ganito, basta importante doon mga kapatid, may kaalaman tayo sa salita ng Diyos. Para hindi tayo malinlang. We need to be fully equipped by the Word of God upang sa ganon, hindi tayo madadaya at magawa po natin yung trabaho na ipapagawa ng Diyos sa atin. At yun lamang po ang aking may babahagi sa araw na ito, the equipping of the saints. At lahat tayo mga kapatid ay maging fully equipped. Tayo isang araw ay gagamitin ng Diyos sa isang trabaho, gagamitin ng Diyos sa kanyang ubasan upang sumulong pa ang kanyang kaharian, mga kapatid. At ako rin naman ay nagbubulay-bulay, sana Panginoon ay maging fully equipped na rin. Lalo na yung fivefold ministry. Sapagkat ang unang dapat maging fully equipped, unang-una ay yung fivefold ministry, mga kapatid. Sapagkat sila yung tagapagturo, sila yung nasa management. Kaya kinakailangan nyo rin mga kapatid na ipanalangin na sana maging fully equipped. Kagaya na sinasabi ng Apostol Pablo na idalangin nyo rin kami upang sa ganon ay ma-reveal yung maraming bagay patungkol sa mystery, kapahayagan ng kanyang mga salita. Sapagkat ang salita ng Diyos mga kapatid, ito ay ipinapahayag sa pamamagitan ng kanyang Espiritu Santo. Yun lamang po ang aking mababahagi sa araw na ito. Ating palapakan ng ating Panginoon. May the God bless you. At ang Diyos ay muli na patuloy na gumawa sa atin, mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. O dakilang Diyos, maraming salamat po muli sa araw na ito. Salamat po sa iyong mga salita na nagtuturo sa amin, gumagabay po sa amin, na nagbibigay sa amin ng karunungan, kaalaman upang gawin kung anong nais mo. Anong nais mong ipatrabaho sa amin. Panginoon Diyos, we cannot do your will, we cannot do the job kung hindi kami fully equipped. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin na maging fully equipped, lalo na po sa mauling araw na ito. Lalo na po, Panginoon Diyos, na ang panahon namin ay mapanganib, maraming bagay na ipinapain ng kaaway, ang mga bagay dito sa lupa, mga bagay na pwede magbigay sa amin ng kabisihan, O Diyos, at tulungan mo kami na mapagtagumpayan ang lahat ng mga gawa ng kaaway, makita, madiscern ang maraming bagay. O Diyos, tulungan mo po ang bawat isa sa amin. At dalangin ko po na ang bawat isa sa amin, Panginoon Diyos, ay maging fully equipped sa mauling araw na ito. Panginoon Diyos, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat ng mga bagay. Ikaw ang kikilos, ikaw ang gagawa sa aming mga buhay, O Diyos, sapagkat hindi namin magagawa na kami ay makapaghanda kung wala ang pangunguna ng iyong Santong Espiritu sa aming mga buhay. Hallelujah, sapagkat ang huling pag-i-equip sa amin, it is the baptism of the Holy Ghost, kung saan, hallelujah, ay magagawa na namin ang lahat ng ipapagawa mo sapagkat kami ay fully equipped and with the Spirit, hallelujah, baptism of the Spirit. Kaya naniniwala kami, Panginoon Diyos, sa mauling araw na ito ay kami magiging fully equipped, perfect, sakdal sa mauling araw na ito, sa mga uling pagkilos mo sa iglesia, hallelujah, sa iyong kaharian. At sa araw nito, Panginoon, hayaan mo po na ibalik po namin ang aming mga pagpupuri, karangalan at pagpapasalamat sa iyong mga salita na pinagkaloob mo sa amin sa araw na ito. We bring back to you the glory and praise and honor. In Jesus Christ's name we pray. Pagsabi ng Amen. Amen. Purihin ng Diyos, mga kapatid.